So what's up guys? So welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site, kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for... So what's up guys? So ayan, nandito na naman tayo para ituro ko sa inyo kung paano natin i-refund yung mga open cases or mga disputed cases sa ating PayPal account. So meron dito tayong open case kay Terlo. So, once na nag-email si Terlo ng open case sa ating PayPal account, ayan, so with the amount of $47, so maghihingi po yan ng screenshot proof of refund na the case is closed on buyer favor. Pangalawa, funds detected from your account. So, i-check po yan ni Terlo kung nakapag-refund na po tayo. So, once merong open case tayo dito kay PayPal, mag-i-email po yan sila at i-refund po yan diretso sa ating PayPal account. So, punta tayo sa ating PayPal account at makikita nyo dito sa ating video, merong nakalagay na more. So, dito nyo makikita kung saan nakalagay yung open cases natin. So, mostly sa mga nahuhold na pera ay sila po yung mga nag-report or mga nag-dispute ng kanilang mga payment sa ating perang natatanggap. So, punta sa more. Dito sa Resolution Center, makikita natin yung all open cases. So, pipindutin natin yung PPRXSV 524296104. So, yan po yung cases natin. So, i-open po natin yan guys para ma-resolve natin at malinis po yung account natin. So, iingatan po natin yung account natin. So, once na merong cases na open dispute sa mga buyer, kailangan natin na i-refund agad natin yan. So, para walang problema yung account natin. So, dito may nakalagay, case status response required. So, item not received. So, matinding laban pag ganyang item not received. So, dito sa baba may nakalagay, send refund. So, pipindutin natin yung send refund. Yan, dito sa baba guys. Ayan, so on hold yan. So, pag nag-send sila ng pera sa atin at ni-report, automatic ma-hold yung pera. So, ayan, item not received. So, pindutin natin yung send, refund, or settled amount. Kahit anong ilagay nila dyan. Mostly, send refund at saka settled amount. Then, add message. Kahit ilagay mo, thanks, or kahit anong gusto sabihin mo. Then, click yung send refund or settle amount. So, dalawa lang po yung ilalagay nila dyan. Ayan, so the full refund has been sent. This case is closed. So, screenshot po natin yan guys for proof na yun po yung ibibigay natin ni Terlo. Kasi yan po yung proof of refund natin. So, dito may nakalagay na, ayan, so under review. So, hindi natin yan isali pag screenshot. So, hintayin natin ng ilang minuto bago i-close yun ni PayPal. So, dito sa atin, meron tayo, ayun, so yung kanina na-hold, nag-go live rin na po, payment received. So, once na na-refund natin, yung pera, automatic naman po yan, babalik sa ating balance. Once na na-refund po natin yung pera na nag-dispute. So, especially na kung meron kang balance. So, kung wala kang balance, mag-add ka ng pera, magpapasend ka from family or friends. So, dito may nakalagay under review. So, hihintayin po natin na mag-close talaga yung account natin bago natin i-send yung mga screenshot proof natin doon kay Terlo. So, ganito lang po yung step natin kung paano mag-refund yung mga disputed cases dito sa ating PayPal account. So, personal or business account, parehas lang po sila ng steps kung paano mag-refund. Ayan, so dito under review, we have received your info. So, hintayin pa po natin guys yung
review ni PayPal. Ayan, so meron nakalagay all closed cases. So once na naka-close na po yan, pindutin natin ulit yung PPRXSV. Ayan, so pindutin natin yung kulay blue. Then hihintayin natin guys na mag-load yung page natin. So ito yung isa sa proof na kailangan ni Terlo para i-refund din ulit yung pera na ni-refund natin sa ayan, dito guys, sa buyer. Ayan, so kasama yan sa screenshot proof natin guys. So make sure desktop site kayo para maganda, para ma-screenshot nyo whole page para makita ni Terlo. Ayan, case status closed. Screenshot natin yan. Item not received. Your buyer reported that they have not received the service. So yun yung pinaka-importante, yun yung sasabihin natin doon kay Terlo para i-refund tayo na nababayaran ulit tayo. So punta tayo sa ating email. So ito po yung email nila. We've detected that the case was open to your account. So screenshot, provide daw po yung case status na nag-email at saka yung na-refund natin sa PayPal. So palitan natin yung subject, close case. So yes, I sent it. Hello sir, good morning or good afternoon, good evening. So ano mang ilalagay niyo dyan. So i-type natin yung gusto nating sabihin na na-refund na po natin yung pera with the amount of $47. So depende po yan kung magkano po yung nireklamo ni buyer. So ayan, so I already refunded and closed the case with the amount of $47. So the case was open on my, palitan natin yung your kanina na sinin nila. The case was open on my account with the amount of $47. So napakalaking halaga po yan guys. So kung depende yan kung magkano yung tinitrade nyo, yun din po yung minsan binabawi. Ayan, so the buyer filed me a case because, so dito sabihin natin guys na kung anong reason ni buyer kung bakit niya dinispute yung perang binayad niya sa atin. So yan po yung isa sa pinaka-importante diyan guys. Because she did not receive the item according to their note. Ayan, so magno-note naman talaga yung buyer natin bago nila i-dispute yan. So once yung reason nila is item not received, so wala tayong laban doon guys. Kasi talagang babawiin talaga yung pera na sined nila sa atin. So ayan, so and I already refunded it. Please refund me also. Thank you so much. So please see the attachment below. So dito na natin i-send, attach file natin yung mga screenshot proof natin. Yung mga na kanina na screenshot natin. So piliin natin yung mga important details. So yung case status close, yung email na in favor sa buyer, yun yung pinaka-importante guys. Tsaka kung merong na-deduct na amount refunded sa buyer, so pwede nating isali yun guys na screenshot at isali dito sa pag-attach ng files. Kasi yun yung importante dito guys para ma-refundan tayo sa ating pera na ni-refund din. Ayan, so huwag niyong kalimutan guys na isali yung mga important screenshot. So the case was closed in favor to buyer. Ayan, so merong proof naman tayo. So isend natin yan kay Terlo kung si Terlo ang nag email sa atin na meron tayong open case. So maghihintay tayo ng ilang oras. Ayan, so nag-reply na sila, "Good day, thank you for your assistance. We have already covered up the missing amount while your trade was in the process." Ayan, so pwede nilang isabay yan yung refund sa pag-trade mo. So doon mo malalaman na meron ng refund once na meron kang natanggap na double payment. So yun lang guys kung paano natin i-refund yung open cases sa ating PayPal account.